morning sa ating lahat. Meron akong nakikitang bago. Pero meron din akong alam na paalam na rin dito. Si Sister Lisa, to tell you frankly, parang nanginig ako, nabigla ako sa pagmaalam. Dalawang original na kasama ko nung ako'y bata pa ako nung magsimula sa ministry dito. Una, si Gladys Sister Mia, Sister Yoli pala, then si Lisa. Last Sunday, pinuntahan pa ako dito. At nagpaalam siya sa akin. Formally. So, hindi bilang tao, hindi ako kapaniwala na siya yung nag-expire. Kasi may pangalan doon, pinakita sa akin si Nerissa Lourdes. Kung naman bagong Lourdes yun. Yan pala yung Elisa ito. So, bilang tao, bigla ako. Pero may naliwaya ako po address. Kasi kung niliwala tayo sa ating Panginoon sa pananampalataya, talagang hindi tayo pwede manatili dito. Nga, kikita natin ng lesson. Sa akin kasi nagpipreach mo ganyan. Pag nga ako mababalita na ganyan, mamaalam, parang nagpipreach sa akin yan. Sabihin nito talaga yung paghahanda ang buhay. So, anyway, life was bububong tayo. Siyempre, alam naman natin na sa Panginoon, walang nawawala. Sa atin, physically, wala siya. Pero ang isang tao, alam natin nasa Panginoon, hindi siya pwedeng mawala. Kasi hindi lang siya dito, hindi kahit doon, kung sa Panginoon siya. Sa Panginoon siya. So nawala, nag-imanap siya ng address. Namimiss natin siya. Ako, personally, kasi original yung kasama ko yan eh. Isa yun. So, natulog pa nga ako sa bahay ng dati. Natulog ako doon dati. So, medyo kuwela yan si Lisa eh. Isa sa dalawang atin niya, nas kuwela siya. Ibig sabihin, palabiro yun eh. Saka siya na yung kaedad ko eh. So, tapos salamat din tayo sa Panginoon na kasama natin siya. Pero nandito tayo upang lesson niya sa atin. Tayo naman kaya kapag tayo ay tinanggal sa daigdig na ito, ano ba kaya ang ating kalagayan? Yun ang isang bagay na kailangan natin makita sa buhay natin. Kasi sooner or later, isa rin tayo sa tatanggalin ng Panginoon sa daigdig na ito. Napakahalaga na nakita natin sa buhay natin. Ang aking topic ngayon ay ito'y tungkol sa Kingdom of God. Mag-iba ako, iwan ko muna yung Philippians. At dito muna tayo. Titignan ko po dito kung ano yung ating pwedeng matalakay. Alan, nandiyan mo yung title? Wala. Hindi ko binigay. Diyan yan sa ano yung title ko? Misunderstanding Concerning the Kingdom of God. Maping pala, ako palang mali. Sige pala, asen. Sensya. Gusto ko lang ilagay dyan. Kasi pagdating dito sa katagang Kingdom of God, maraming pagkakamali dyan eh. So, ito ay sentro sa preaching ni Jesus Christ bago siya mamatay. Siya nandito sa lupa. So, misunderstanding, personaling misunderstanding yung maling pagkaintindi, maling pagkaunawa tungkol sa kaharian ng Diyos. Kahit noon, at sana hindi kayo magkamali, natiyak ninyo sa buhay ay kabilang tayo sa kaharian ito. Okay? Misunderstanding concerning the kingdom
of God. Yan ang aking title sa umagang ito. Bago po yan, let's pray. Pasalamat po tayo sa Panginoon. Sa inyong banal na presensya ay narito kami, Panginoon. Kayo pa rin ang sentro. Kayo ang celebrity. Kayo ang dahilan kung bakit kami narito. Bagamat sa buhay namin, hindi po nawawala talaga yung mga pangyayaring ganito. Na isa sa aming kasama, kapatid, ay hindi namin kasama ngayon. Balit ang pinakamahalaga ay kasama ka namin at maging sentro kayo ng aming pananambahan. Panginoon, tulungan mo po kami sa pangangaral ng inyong salita. Dalawin mo kami ng iyong banal na salita. Mag-usap ka sa amin, individual. Tayaan mong makita namin ang tunay naming pangangailangan ng makakilala ka sa buhay namin. Tulungan mo ako na magpapahayag ng iyong salita dahil alam niyo na wala naman po akong magagawa kung di niyo po ako sasamahan. At kami narito sa aming pag-aaral ng inyong banal na salita. Naway mapalakas kami, naway matuto kami, naway maituwid kami, at naway magkaroon ng liwanag ang aming buhay kung ano ang inyong sinasabi ng inyong salita. Yan lang po ang aming mga puso. Dahil sa anuman ang nangyayari sa buhay namin, Panginoon, all things work together for good to them that love God. And thank you. Salamat po sa pangakong yun sa buhay po namin. Yan ang aming natutuhan sa aming relasyon sa inyo. Na kayo siyang laging may control ng lahat ng aming buhay. So aming iniiwan sa iyong pangay ang mga sandaling ito ng pag-aaral ng inyong banal na salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Narinig niyo na ba yung salitang Kingdom of God? Kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos at saka yung sa Bible, yung Kingdom of Heaven, synonymous yun. Ibig sabihin, hindi yun magkakalayo. Hindi yun magkakaiba. Halos pareho yun. Pag narinig niyo yung salitang Kingdom of God, Kingdom of Heaven, halos pareho yun. Now, sa New Testament, yung Kingdom of God, mas madalas binigkas ng Panginoon. 62 times in New Testament. 62 times. Yung kaharian ng langit ay 32 times. Naalala nyo, nung hindi pa tayo Kristiyano, madalas, ang Katoliko tayo, lagi ba? Ang manaling nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, dumating nawa ang iyong kaharian. Gawin ang iyong kalooban dito sa lupa. Laging kasama yon. Hindi po ba sa panalangin natin. Now, major po yung sa Bible. Major yung sa Bible. Sa Bible, makikita natin na higit sa lahat ng ating buhay, above everything else, tayo ay kabilang sa kaharian ito. Naalala nyo ang Matthew chapter 6, sinabi ng Panginoon, you kakabahala, kababalisa, nanong kaya kayong kanan, nanong kaya kayong inuman, nanong kaya kayong sulod, kayong mababahala doon, kung ano ang inyong buhay. Tapos bandang huli, sinabi niya 6:33, ito yung unang, the first priority sa buhay ng isang tao. Ano yung first priority? Hindi ko sinasabi, hindi mahalaga yung kakainin. Mahalaga yun. Trabaho natin, damit natin. Kaya lang, yung first priority sa buhay ay yung kaharian ng Diyos. Matthew 6:33. Alam nyo, kapag nag-concentrate tayo sa Panginoon, pati yung gulo at gusot sa paligid natin, kaya niyang ayusin yun. So yan ang ibig sabihin, yung principle ng Matthew 6:33, but seek ye first priority, the kingdom of God. Muli na po sa iyo dito, yung simpleng salita, yung relasyon ng Diyos, importante po. Sasadyan mo kaya kayo nung yung Ginoo, kilala niya nga, hindi kayong dili kaya niya ito, agya kating kong pamilya, magdili-dili kayo. Walang tauling mangisnawa kayo, wala na ito. Alam pera, alam pamilya, alam mo rin anak, alam yung bali, alam yung kikain mo, pwede mo nga kaya din Ginoo. Remember that. Kung iniisip mo ngayon, marami kang chika, marami kang barkada, marami kang pwedeng pagtaguan, marami kang pwedeng paglikandihan. Hindi mo alam, kung hindi mo kilala ang Panginoon sa buhay mo, nag-iisa ka lang.
Salamat sa Panginoon kapag Kristiyano ka, ano man ang mangyari, iiwan mo man ang pamilya mo, ang mahalaga, sabi ni Christ, today you will be with me in paradise. So, isipin nyo ito, pag sinabing, hanapin nyo muna, tiyakin ka sa buhay na meron kayong kaugnayan sa akin. Yan ang Diyos. Sa buhay natin lahat. Okay? So, above everything else, higit sa lahat ng ating buhay, tiyak natin na tayo ay kabilang sa kaharian ito. Dawin niyo po yung itong nasabi ng Bible kay Matthew 5:20. Alin, pwede mo bang ilagay, brother? Ito mga religious people ito, ha? Mga religious people ito. Okay. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, malibang humigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga pariseo, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya malalim yan. Pero hindi ko expound yan kasi nga, hindi yan ang talagang topic ko. Sinasabi ko lang sa inyo, kung tatanungin kayo, kayo ba, pasok na ba kayo sa kaharian ng Diyos? O nasa labas? Dalawa lang yan eh. Kung wala ka sa loob, nasa labas ka. Ngayon, ito mga religious people, sinasabi ng Bible, unless you exceed ang malibang lampasan ninyo, yung rin ang sabihin niyan, yung kasalpantayan ay panduan. Hindi lang sa seremonya, kundi higit sa lahat ay kilala natin ang Panginoon sa buhay natin. Unless, pariseo honore. Ngayon, bakit mahalaga yung pumasok tayo sa kaharian ng langit, ng kaharian ng Diyos? Bakit mahalaga yun? Yan, may simbolo yun sa buhay natin na ang Panginoon, kailangan natin siya yung makasama sa ating buhay. So major yan, sabi ko kaya kayo, ang mahalaga sa buhay natin, pasok tayo sa kaharian ito. Ngayon, sasabihin niyo sa akin, baka na ano po, Pastor, paano po, brother, kung halimbawa wala ka sa kaharian ng Diyos, hindi nasa kaharian ka ng kadiliman. Kung wala ka sa kaharian ng Diyos, nasa kaharian ka ng kadiliman o ni Satanas. Maaaring hindi mo maramdaman, maaaring hindi mo alam, pero yan ang totoo. That is why John 3:3, siguro familiar ko yan kayong talata ngayon, yan ko na kanat, pero alang-alang yung papag-aaral, baka na kayo ng alin. John 3:3, bugbog na yun bugbog yan. But that's true. Hindi mo sinasabi ng Panginoon. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, individual, sa iyo. Malibang ang isang tao ay ipanganak ng uli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Hindi ang kongregasyon, unless you, malibang ika, nani mo sabihin mo lang yan, sapat itagbayt na kami mamu, naman tayo. Hindi sapat yung magkaroon ka ng magulang dito sa mundong ito, ang iyong pamilya, importante maging pamilya ka ng Diyos. Otherwise, unless naman be born from above, born na yan ay yung religion yan. Hindi yan sinasamahan. Yan ay isang personal na kaugnayan ng Diyos. So, matiyak yung dapat kayo iba yung pasibayo nung bisa o lumog kayong kaharian ng Diyos. So, tapos sabihin ko kayo biyaya ni Gino. I'm proud to say na pwede ko sabihin niya kayo born again ko. Sana iliyo man. Muli nung aling, kung hindi ako ipapanganak na muli, wala akong future. Wala akong kinabukasan. Gagawang hamak yan, insulto yan. Sabi ng Bible, yan, what is yan? You must be born again. Kasi yung kaharian ng Diyos, hindi siya papasukin kung hindi tayo papanganak ng muli. Yun. So nakikita ninyo, ipapaliwanag ko sa inyo, major yan sa Bible. Okay? Higit sa lahat, importante yan, kalura kong kapatid, importante yan, imbisa sa mga tao. Higit pa ito sa buhay mo. Ang pinag-uusapan dito ay soul,
ang kaluluwa ng isang tao. Inulit ko, siyempre, mahalaga sa buhay natin yung mga bagay na ginagawa natin. Mahalaga yun, important yun, pero yan ang priority. Yung priority, lagi yung relasyon namin ng Diyos. At kapag ang Diyos kilala natin, siya yung magpapala sa atin. Siya yung magbibigay ng ating mga pangangailangan. Siya ang Diyos na magpapalakas sa atin. Siya yung magtataguyod sa atin doon. Your first priority is seek ye first. Ang pagharian kayo ng Panginoon sa inyong buhay. Yan ang muna sa lahat. Ngayon, tignan natin ngayon dito. Ano yung misunderstanding tungkol sa kingdom of God? Kung tatanungin ko kayo, what is the kingdom of God? Ayaw yung sagutan? Kaya ka interesado. O, kailangan ka maging interesado. Uli, kailangan ka loob yan eh. What is the kingdom of God? Anong ibig sabihin nun? Ibig bang sabihin ng kaharian? Nandito na ba ang kaharian ng Diyos? Nandito na ba ang kaharian ng Diyos? Anong ibig sabihin nun? Ngayon, paano ko masasabing kabilang ako sa kaharian ito? At paano ko masasabing wala ako dito? Isipan ko ini. Huling mag-serye mo kanini, in time ko very limited. Try. Kung po itang pwede tayong pag-aralan, yun ang isi-share ko sa inyo tungkol dito. Okay? So, tingnan natin ang mga tinuturo ng Bible. Kahit nung pasimula na nandito si Kristo, ay marami ng pagkakamali tungkol sa kaharian ng Diyos o kaharian ng langit. Okay? Tingnan natin yung misunderstanding na nangyari sa mga Hudyo sa John chapter 6. Sige po, 6. Dito tayo nagbabasa. Dito tayo pupunta sa 6:28 muna. Okay. Ito yung usapan ng panahon na yun. Sinabi nila sa kanya, ano ang kailangan namin gawin upang aming magawa ang magagawa ng Diyos. Ang gandang talong, di ba? Na anong dapat ming gawan para may ligtas, na anong dapat ming gawan para maging karapat dapat kay Diyos, anong dapat namin gawin para kami ay makapasok sa kaharian ito. Parang gano'n. Anong gagawin namin? Anong sagot ni Jesus? Wala kayong gagawin. Okay, lahat niya po ito. Anong dapat ming gawan para kami agawanin, pagawa na ng Diyos? Di ba lahat tayo nag-iisip ng ganyan? Ay, dapat namin gawin. Sabi ni Jesus, wala kayong gagawin. Ito yung inyong gagawin. Ang kayo sumumpalataya, sumagot si Jesus sa kanila, ito ang gawa ng Diyos. Siguro po tayo, naning gawa ng Diyos? Ang gawa ng Diyos, may tungyang mo. Nanito, sinugo ni kayang anak. This is my beloved Son. Listen to Him. This is my Son. Di Kristo yung embodiment at tsuhan kang Kristo yung kaya ganang langit. Ang pagbaba ng spiritual, ang pagbaba ng material. Ang lahat ng bagay, ang pagpapatawad, ang pagiging anak ng Diyos, ang katuwiran, lahat ay na kay Kristo. Gusto niyong maligtas, gusto niyong pumasok sa kaharian, gusto niyong makilala ang Diyos. Nang gawin ni, ikaw ba umayat? Magdodonate ako, magpapakabait ako, magiging manggagawa ko, magpapastor ako, maglilingkod ako. Dali, alam ang gawin. Anong gagawin ko? Is that kayo sumampalataya sa kanyang sinuro. Muli na sabihin dito. Concentrate. Believe. Atin ba Diyos? Of course. May ito kabayan na yung Diyos. Chuyo, sinugo na yung anak. Kaya ang kwarto ko, kaya tayo kami. Para ma-remind ko mo gagawa. Pati ko lang mag-pray ko ka rin natin cross ka rin. Iniisip ko itang makasulat. Ninin Diyos ay ini. Pag sinabi Diyos, the God who sent His Son. Diyos na ipinadala ng kanyang anak. Ano yung aliwala pa na din? Atin lang misunderstanding na yung Jew. Bakit tayo? Ika? Okay. Baka namin ang patunayan na higapin.
yung anak ng Diyos, kapanulan mo eh. Napakit mo kaya kami. Ayan, sumiwayan tayo, eh. Sinabi naman nila sa kanya, 30, sige, 30, tapos wala. Sinabi naman nila sa kanya, ano ngayon ang tanda na iyong ginagawa na aming makikita upang sumampalataya kami sa iyo? Ano ang iyong ginagawa? Laging tao, burinin tao, ebidensya. May hapatugi, ang ganda, mo hapaturayan. At saka yung tao, lagi yung mantun. Kasi hindi niyo ko ba? Yung misunderstanding, kaya laging naghahanap ng tao ng something grandiose, something extra, something bagay na akit na rin kayang mata. Dahil nga ang tao, hindi sa spiritual. Sabihan ko na kayo, nung pera yung sabihin ganit, nitipon lang din tao kaya. Sabihan ko na kayo, nung halimbawa, yung sabihan ganit, hanggang masakit galing loob, tarangan din eh. Pero waliwa yung pinuntahan ng ginupa mo eh. Okay? Ever since ang tao, hagyang kanita is materialistic yun. Ganyan po. Ano ang iyong ginagawa? Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana. Naning mana? Tinapi yan. Iyan, tinapay yan na ginawa nung panahon na yon, ang kinasangkapan ng Diyos, Moses. Moses was God's leader. He was the lawgiver. Tandaan niya, yung Moses, bayani niya ng Diyos. Yung Moses, kaya Bible, siya yung nagpadala ng mana. Siya yung kinasangkapan ng Panginoon. Ang Diyos doon panahon na yun, nagpaulan ng tinapay. Tinapay, pandisan. Akakit. Parang gano'n. Yan ang gusto nilang makita. Ang kahaya ng Diyos, ginagawa laging materialize. Kung tugay, ang hanggat, wakit niyang tini. Kung maging ganado, hanggat, wakit. Ano Jesus guys, kaya sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay sa galing sa langit. Di ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay galing sa langit. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay ang bumababa mula sa langit na nagbibigay ng buhay ng sanlibutan. Tapos 35. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw. Yan ang kingdom ng Diyos. Higit siya sa totoong tinapay na kinakain natin dito. Higit siya sa tubig na ito na iniinom ko. Yung buri na rin tao, tinapay mong apanganing at tiyan. Papasok sa tiyan. Tsaka yung tubig, merong higit doon. Sabi ng Jesus Christ, I am the bread of life. Ito yung karyan ng Diyos. Huwag niyong mapapagkamalan na ang karyan ng Diyos ay yung tinapay na binigay ni Moses. Ang totoong tinapay ay bumababang galing sa langit at ito ang tinapay ng Diyos, Jesus Christ. Mali ang kanilang pagkaunawa sa kingdom kasi ang kingdom sa kanila ay yung panlabas. Agree na ako ng ganyan. Siyempre yung tao, to see is to believe eh. Gusto mo akong mapasama sa'yo, gusto mo akong, that's why akit ko pura yung kultong reliyon eh. Akit ko rin kulto. Tatang kultong reliyon, tatang hanggat puro larita God's blessing. Makayakit tao. Na yung Diyos, magpalaya, pakwalta na kayo, yung Diyos, gawa na kong milyonaryo, alam masakit, alam mo mamate. Kayo man, then tao, dudumog lang. That's why yung churches ngayon, may gala. Hirap lang, nakala rin haliwa. Kasi impang akit na is material blessings. Yan what's yung material? No, yung Diyos, relasyon yung mamuna lagi. Palagyan mo, anong ba? Kanya itong iglesia o yung pulpito, i-preach mo ka rin ala, sagana ko ang kembye. Hindi gawan nyo, hindi makuwata ko, hindi successful ko.
Buriin na ito. Ayun na sabi ko kaya kayo, every kakilala talaga yung Diyos, buriin na itanibigyan ng Diyos. Ayun. Bakit? Kasi merong higit na ibinibigay ang Panginoon, higit sa mga bagay na nakikita. So, may bulong-bulungan na kayo. Nanyan talatay, alam mo na may 48 yan, 53. Sige, taas to. Hindi, yung si 52, tingnan natin. Yes, no? Tama, 52. Kaya itong mga Hudyo ay nagtalo-talo na sinasabi, paano may mapakain sa atin ng taong ito ang kanyang laman. Hindi malila pananaw. Bakit tayo? Akong tinabi ng nimbi, makananaw ka na. Paano ka namin kakainin? Misunderstanding yun. Ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo ay pagkain kaluluwa, pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan. Totoo, tinapay, na hindi ka na mahuuhaw, hindi ka na rin magugutom. Higit sa kinakain, higit sa kinasisya nyo sa buhay, meron totoong pagkain. At sino yan? Ako yun. Era, Remodyo ito. Sabi na Remodyo, binigyan kami laman mo, kanan niya. Misunderstanding yun. Kasi, baling kaharian ko. Kayo po mas nagpapadal. Di, malungkot ako niya. Alay, Lizard, kaya kata pananaw. Paring pananampalataya na, actually, ang kaunayan naging Ginoo. Hindi siya nawawala. Kung tayo ay pare-pare maniniwala sa Bible kay Kristo, magtatagpo tayo ulit. Makirami yung karit pamilya, no? Of course, bigla yung malungkot. Malungkot ako, kaya mong kamag-anak. Barkada kaya mo, pero nabigla ako. Kaya lang sinasabi ko sa inyo, sa pananampalataya natin, hindi naman natin siya muling makikita. Magtatagbo kayo ng iyong pamilya kapag isa kayo kay Kristo hanggang sa buhay na wala. Ewan mo rin Kaya nga Marlon by Mary, yung matay Lazarus. Pating Ginoo, ipakyat Kaya wala sila biting Ginoo. Ang sumasampalataya sa akin kahit siya mamatay, siya muling mabubuhay. He is the bread of life. Ang sinasabi ng Panginoon dyan, hindi naman pwedeng manglaran yung Diyos. Kung hindi ka naniniwala dyan, then, ginagawa mong sinungaling ng Diyos. I am the bread of life. Buri mo sa'yo, tingin daw, minum ka na ako, kumawang ka sa bayo, mangan ka na ako, dumano ka sa bayo. Ang burita, spiritual ng Bisagot niya. Yung kingdom of God. Kahit po, siguro maintindihan niyo po, kapatid ko, malingin tao ba siya kay Diyos? Agyan nga, takan mo yung tao. Agayin ka ganang bagay siya kay tao. Kaya masatisfy. Kada isipan yung problema ko pera. Problema ko hindi. Lahat, kahit ibigay sa'yo lahat ng pagkain, lahat ng kayamanan, lahat ng karangyaan sa mundong ito, hindi ka pwedeng masatisfy. Bakit hindi? Hindi talagang masisiyahan. Bakit hindi? Kasi ginawa ka ng Diyos para sa Kanya. Nakita nyo, karakaldaya may pakuata, magpakamatayan. Karakaldaya nga niya, alala mong problema Hans, pero siya naman siya akin Why? Kasi kapag wala kang relasyon sa Panginoon, hunggang ka, sabihan ko kayo ng din, kahit may pamilya ka, kahit sino ka, kahit mayaman ka, kahit may ginapos ka, kahit successful ka sa business, kung ang Panginoon yung susundin mo siya kasama, nag-iisa ka lang. Huwag ang mamatay na ka, tanuran na ka, pati pamilya, tanuran na ka rin Itignan ka lang na ganyan. Mother ko, ang dami niyang sakit. Nanonood lang ako Yeah. Wala kang magkalakagawa Brave mo sober. Kawalan na niyan muna yabe. That is my point. Kasi, inggit ito. Kaya ating kaugnayan ngayon, I will be with you. Even, in Bible, forever and ever. Yan ang ibig sabihin, tinapay ng buhay. Pagkaing spiritual na hindi ka talaga magugutom. Sabagat si Kristo, ang pagkain na ibinigay ng Diyos. Kung tayo isipan nyo, ibibigay na ng Diyos yung nasi, yung ulam. Aliw ay tutupaman dyan. Aliw ay ibibigay na ng Diyos talaga yan. Ang totoong ibinibigay ng Diyos na pagkain, Jesus Christ,
the bread of life. Tatanong ko kayo, busog ba kayo dito? So you see, nakita nyo, ang kaharian ng Panginoon, ng Diyos, ang tinutukoy dito, hindi siya outward show. Hindi siya manlabas. Kundi ito isang kayamanang totoo na ang pwede lamang makasumpong nito ay ang mga taong naniniwala sa kanilang puso. Siguro, naman makaligad kaya kayo, may ito nga testimony ng Bible. Solomon, at yung kayo kaya itong panahon, nasa kanya lahat. Ginto, pilak, salapi, kaharian, babae. Pagkilala. Pero ano sabi niya? That everything is vanity. Pero may pila na rin kalaguyan, itong dalan, may asawa na tulad dalan. Agagamit mo kong dita. Siyempre, pilila pa rin. Ngayon, sinasabi ko, anong sabi ng taong ito, ng panahon niya? That everything is vanity. Maliban mo, itang may katakot ka kay Diyos. This is the whole duty of man. So, ingat kayo kitang salita mo, kung ayabutan ko, kung hindi, kung makakarating ko lang ito, kung makakabit ko lamang ito. No, my friend. Ladies and gentlemen, sinabi na ng Ginoong Jesucristo, what shall a prophet a man if he gains the whole world? Even the whole world, kahit ang buong daigdig ay mapasayo kung ang iyong kaluluwa yung mapapahamak. Totoo ba yun? Siyempre. Okay. Kung tayo, nakikita natin sa sinasabi ng Panginoon, liwanag siya. Siya yung nagsasabi talaga ng totoo. Ngayon, pag tinanong natin, paano ang buhay yung ano nga? Paano yung pagkain ito? Ito na nga, malinaw na nga. I am the bread of life. Ang sumasampalataya sa akin, kahit siya ay hindi na muling nagugutom. Natignan natin John chapter 18. Sana naman pagkakamali. Halos sa John tayo, ha? Sa 18, punta tayo hindi mga Hudyan. Nakapunta tayo kay Pilato. John 18, verse 20. Verse 28. Mark. Hingi lang ako sa iyo. Sige ako, 18. 28, 18 John, verse 28. Samahan niyo ako, mga kapatid. Okay. John, si Jesus sa harapan ni Pilato. Pagkatapos ay dinala nila si Jesus mula kay Caiphas hanggang sa palasyo ng gobernador. Noon ay maaga pa at sila'y hindi pumasok sa punong himpilan upang hindi marumihan at upang sila'y makakain ng kordero. Thank you, brother. Sa verse 29, kaya lumabas si Pilato at sinabi sa kanila, anong paratang ang dala ninyo laban sa taong ito? Sila'y sumagot at sinabi sa kanya, kung ang taong ito ay hindi gumawa ng masama, ay hindi sana namin dinala sa iyo. Sinabi ni Pilato sa kanila, kunin niyo siya at siya'y inyong hatulan ayon sa inyong batas. Sinabi ng mga Hudyo sa kanya, hindi kami pinahintulutan na ipapatay ng sinumang tao. Verse 32, ito ay upang matupad ang salitang sinabi ni Jesus na kanyang ipahiwatig kung sa anong paraan ng kamatayan siya mamamatay. So, para maintindihan nyo, si Jesus ay hindi dapat siya matay. Puro illegal itong ginagawa sa kanya. Siya ay dinadala. Lahat ng ito ay patago. Kasi wala talaga siyang kaso. Okay? Pero kailangan mangyari yun kasi yun ang talaga nakatakda sa kanya. Now, pagdating ng 33, si Pilato ay muling pumasok sa palasyo ng gobernador.
At tinawag si Jesus at sinabi sa kanya, ikaw ba ay hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus, sinasabi mo ba ito mula sa iyong sarili o may ibang nagsabi sa iyo tungkol sa akin? 35. Ang iyong sariling bansa, ang mga punong pari ang nagdala sa iyo sa akin, ano bang ginawa mo? Now, ito yung sagot. Ito yung sagot tungkol sa ating pinag-uusapang misunderstanding. Anong sagot ni Jesus Christ? Sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi mula sa sanlibutan ito. Okay? Kung ang kaharian ko ay mula sa sanlibutan ito, ang aking mga tauhan ay makikipaglaban sana upang ako'y huwag na ibigay sa mga Hudyo. Ngunit ang aking kaharian ay hindi mula dito. Napansin niyo yung kutang, hari ka. Hari ka ba? Kung hari ka, nasaan ang iyong kaharian? Parang gano'n yun. Now, tatandaan ninyo, si Kristo, hindi siya hari sa mundong ito. Okay. Ano yung hari kanya ito? Sino ba ang hari sa daigdig na ito? Yung tatay natin dati. Sino yun? Satanas. Kaharian ng kadiliman, kaharian ng Satanas, kaharian ng sanlibutan. Never na isipin nyo na si Kristo ay hari dito sa mundo. Hindi siya hari dito. Iba ang Diyos ng sanlibutan. Ang kaharian ko hindi sa daigdig na ito. You see, makikita nyo po, meron bang ibang daigdig, maliban sa daigdig nito? Yes, yung hindi nakikita ang kaharian, nandun ang Panginoon. Tutularan demonyo, tutularan yung Diyos. Yes! Totoo ba talaga may kadiliman, mayroong spiritual forces, meron ba talaga mga bagay, mga elementong hindi nakikita na talaga pag-alagala sa ito? Yes! Hindi natin nakikita yan. Beyond dito, lampas ito sa ating pananaw. Visible. Yan ang Christ. Sabihan mo kaya ano akong hari kiti, pamakan na mohon. Ikuatagil. Kung ako'y hari, wala niyang ipretorita. Si hinuhuli, tinagayang tenga yata. Sabi ng Panginoon, balik mo ang iyong sakbat. Balik mo sa sakbat niyo. Tabang. Uli nung buryanan ko, na ng angels, ikaw. Kaya lang meron siyang mission sa didig nito. Tatanungin nyo, si Kristo ba ang hari sa mundo? No? O nung ni Kristo yung hari, hindi susunod dangan. Dahil saan ang tao, balang Domingo, tsulang ang kapilya. Hindi ba rin pisabihan tama ganyan? Wala rin pisabihan tama ganyan, the presence of God. Nung ikagyan ka Diyos, may sasabihin mo ganyan, yung presensya ng Diyos. Hindi ba nandun ka? Kung nasaan ang presensya ng Diyos. Ibig sabihin ng kaharian ng Diyos, kung saan nag-ahari ang Diyos, kung saan nasusunod ang Diyos, yun ang kaharian ng Diyos. Bakit hindi lahat nakikinig ng salita ng Diyos? Bakit hindi lahat nakikinig kay Jesus? Sapagkat ibang kanilang kaharian. Ngayon, sa mundong ito, ngayon, nakikita nyo, pwede mong i-reject si Jesus Christ, pwede mo siyang tanggapin. Dahil ito'y panahon ng biyaya. Panahon ngayon ng pangangaral, yung tao at inyong free will at inyong desisyon. At kaya ito. Meron kang freedom, meron kang volition. At tinatawag. Panahon ito, pero huwag niyo sasabihin, ang Diyos ng lumikha ng daigdig, siya ang Diyos ng sanlibutan. Yes, siya ang Diyos, siya may control, pero hindi siya ang Diyos ng sanlibutan. Ang ibig sabihin, hindi siya nasusunod. Yung tao, kaligurong ko, bulungan na ako magya, man is a rebel. Ako, ikayo, ingkakatang nature, rebel di tagan trono ng Diyos. Ayaw mo balo. Napot ang din naman may ginumiliwanagan ka, antili ko wala din, kanita ka magsisi. Sakit tangan ni Yamanin to. Kaya iyan, isto nga mo kilala yan talaga. Naika, kaya itong ka-rebelde, kaya itong mga tao ma-pride, kaya itong mga tao makasalanan. Isto nga mo kilala yan at nagsisi ka talagang tuloy-tuloy kayo dyan. Tingin ba lugar yan, karang Yamanin to, king Ginoo. Kahit na sinasabi natin ang pangalan ni Kristo, tandaan nyo, ang daigdig na ito ay hindi kaharian ni Kristo.
Yes, kinakanta natin Jesus will enthrone. Kinakanta natin King of Kings, Lord of Lords, bright morning star. Yes. Makatouch yan. Bakit? Babasang yan natin. Wow. Yung kaharian ng Ginoo ay kaya. So, meron palang ibang daigdig, hindi sa daigdig na ito. Yes, my friend. Yes, my friend. So, iniisip ni Pilato, nung hari ka, ano yung kaharian mo? Wala nang dito. Isipan daw, outward, visible, external, things, yung kaharian. Pero sabi ng Christ, ang aking kaharian ay hindi sa daigdig na ito. So si Pilato yan. Ano nakita natin kay Pilato? Well, katulad ng mga Pariseo, ang kanilang pagkakamali, pagkaunawa sa kingdom ay outward, ay panlabas, ay material. Dahil ang tanga niya yun, dahil sarili ng kapatid Jesus Christ. Sarili ng kapatid din ni Kialaman. In John chapter 7, John chapter 7, 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay pumunta si Jesus sa Galilea. Ayaw niyang dumaan sa Judea sapagkat pinagsisikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Malapit na noon ang pista ng mga Hudyo, ang pista ng mga tabernakulo. 3. Sinabi sa kanya ng kanyang mga kapatid. Remember na kapatid niya, Jesus Christ at niya kapatid. Kaya may itong anak ng Mary. Okay, ang traditional na kulis na natin, si Kristo anak, si Mary, Virgin Mary. Meron siya mga kapatid sa laman. Pero mabigla kayo, dahil kapatid na kayo naman, alaman na ng palataya. Meron kaya biyan o kaya bali, alaman na ng palataya. It's possible sometimes. Kahit gaano ka-godly ang tatay o ang nanay, posible yung mga anak rebelde. Ingat kayo doon. Ingat kayo doon. Hindi porket Christian ka, sometimes ang ganda na ng pagtuo mo, pero hindi pa rin mananampalataya, di ba? Dahil ang pwede lang magligtas talaga sa tao, just kahit yung mga kapatid niya, hindi na niniwala sa kanya. Ay, imagine mo, imbiyan ng Kristo na yung kapintasan. Imbiyan ng Kristo, talagang perfect yun. Pero hindi sila naniniwala sa kanya. Yan lagi ang sakit ng tao. Ano sakit ng tao? Is unbelief. Unbelief. Sinabi sa kanya ng kanyang mga kapatid, umalis ka rito at pumunta sa Judea upang makita ang iyong mga alagad, ang inyong mga ginagawa. Ibig sabihin nun, bakit mo yung milagro? Bakit mo yung gagawan mo? Bakit mo yun? Pakita mo yun. Pakita ka ng ebidensya na ikaw nga ang Mesaya, ang hari, ang mayroong kang hari. Ipakita mo sa iyong gawa. Ipakita mo ang iyong gawa. Tapos sabi ng Bible, sapagkat maging ang kanyang mga kapatid man ay hindi sumampalataya sa kanya. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi pa dumating ang aking oras, balit ang inyong oras ay laging naririyan. Di kuwaya po yan. Ang talagang pag-aari ng Panginoon sa buong daigdig, perfection, hindi pa dumarating yun. At hindi ko siya rin pwedeng i-share sa inyo ngayon. Nakikita ko lang sa inyo, ang age na ito ay hindi age ng Panginoon. This is not my age. Hindi ito panahon ng Panginoon. Panahon ngayon ng pangaral. At nagdidesisyon ng tao kung kikilalanin niya na si Kristo nga ang tagapagligtas at ang Kristo ang anak ng Diyos. Nasa yun. Nasa iyo, narinig mo yun. Sa ngayon, ang pagkilala kay Jesus ay kusa. Faith. Kaya nga ang tawag ng Bible, faith. God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him, believes, ang sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak. Believes. Pero datang Aldo, bisa ka tayo, bisa siklawd ka kayo. Why? Hari nga siya. Panginoon nga siya. Datang Aldo, at yan yung kabisa niya ni datang Aldo, makatakas kayo kasi nga, siya ang hari. Totoo. Hindi ko pa oras. Hindi ko pa panahon.
Panahon ng kanya si Jesus Christ, panahon ng pagtubos, mamamatay sa krus. Maghihirap siya, magdurusa siya, at siya mamamatay. At ayaw ng tao yun. Ang gusto makita ng tao, something na pista, something na nakapagmulala, something na masaya, something na visible lagi. Hindi mo na yun. Kasi ang problema ng tao, sabihin ko sa inyo, folks, ang pinaka-problema ng tao, kaya naman po, ang pinaka-problema ng tao is kasalanan. Yun muna ang susolve ng Panginoon. Kaya nga siya namatay sa krus eh. Kapansan? Ba't pinatay yung krus? Yung problema ng tao, spiritual, ay material. Yung muna ng problema ng tao, yung diniagnose niya, is spiritual, relasyon kang Diyos, kasalanan. That's why Jesus Christ may taking cross. First things first. Palagay yun yung Jesus Christ, sige niya ito, yung problema mo, material, taming na rin, gagawin mo yun. Kaya lang ang problema ng tao, siya matigas ang ulo, kailangan siyang ma-reconcile, kailangan siya ay malinis sa pamagitan ng dugo, ang relasyon ng tao sa Diyos. Ngayon, yung kapatid niya, kapatid niya, bakit mo? Ipakita mo ang iyong ginagawa. Pakita mo yun. Kahit mismo ang kanyang sariling kapatid. See? Kahit yung kapatid niya sa Pilato, yung mga Hudyo, ay ang laki ng pagkakamali nila tungkol sa kaharian ng Diyos. Huwag kayo, hindi niya po na yung Muslim kaharian. Lalo yung sarili ng alagad. Sa ninong alagad din, agyang-agyat ng pamamagitan, hindi sila hinog. Hindi rin nila masyadong maunawaan. Dito muna ako kasi yung time ko. Yung time ko, tinitignan ko. Sa Acts chapter 1. Gawa. Gawa. Ang mga talata ay simulan natin sa talatang verse 3. In the book of Acts. Pagkatapos na siya'y magdusa, ay buhay siyang nagpakita sa kanila sa pamamagitan ng maraming mga katunayan. Nagpakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagsalita ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Notice, iba na itong tagpong ito. Bakit? Si Kristo ay muling nabuhay. Siya namatay, siya pinako sa krus, at siya muling nabuhay. And yan, sasabihin ko sa inyo, hindi pa rin nila maintindihan. Kaya si Kristo ay nagpahayag, nagsalita tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit, verse 6, nang sila'y nagkakadibot, siya'y kanilang tinanong, Panginoon, ito ba ang panahon ng panunumbalikin mo ang kaharian ng Israel? Lord, yan yung panahon na para ayusin na yung bansang Israel. Okay, tandaan niyo, kita mo, ma-educate ko nakatatalagang tao ng Diyos. Hindi lang mo alam niyo ang talagang bayan ng Diyos, Hudyo. Si Kristo ay para sa Hudyo. Sila yung ililigtas. Sila yung ang Panginoon dumating sa Hudyo. Una sa lahat. Kaya nga sabi ng Bible, John chapter 4, ang kaligtasan sa mga Hudyo. Ngayon, nung panahon ang Hudyo, mga alipin sila ng Romano. Nangangailangan sila ng liberator. Burida lumayan yung kailang alipin. Paano na hindi Jesus Christ? Kaya sabik na sabik sila, magkaroon sila ng leader. Kaya lang, ang iniisip nila lagi, yung liberation, yung kalayaan, lagi nilang iniisip, physical. Manto lang political leader, meron ng leader, magpalaya ka rin, kaya hukuman na ng Romano. Lagi nag-isipan nila, parang makakasakit ko niya, naalipin kami ng bansang Roma, gusto namin lumaya. Ikaw na ba yun? Ito na ba, Panginoon, ang panahon
upang ibalik mo ang kaharian ng Israel. Remember, siya namatay at siya muling nabuhay na. And yet, sa pagtagpo ito, napapagkawan na. Anong sabi ng Panginoon sa mga salita lang? Sinabi sa kanila ni Jesus, ukol sa inyo na nalalaman ang mga oras. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo na malaman ang mga oras o ang mga panahon na itinakda ng Ama sa pamamagitan ng kanyang sariling otoridad. Kaya preach ngayon ini, pero siya kaya mayari. Alayo pa talaga yung kaharian ng Diyos ng visible. Darating yun. Pero ang kaharian ng Diyos sa kasalukuyan ay nasa mga iilang tao lamang. Nasa puso ng mga mananampalataya. Pero darating yung kaharian yon, yung marangya na sinasabi natin, na ang daigdig na ito ay babaguhin ng Panginoon, magkakaroon niya tawag natin the new heaven and the new earth, wherein dwell righteousness. Ibabago ng mga patay, lahat ng patay sa bibigyan ng bagong katawan. At ang Panginoon ay darating yung second coming ni Jesus Christ. Ito yung kaharian ng Panginoon. Mawawala yung mga bansa at si mag-aari, patutunayan ng Panginoon na siya ang sugo, siya yung darating na Panginoon at yung ang inaantay nating lahat. Ngayon, bago ko isara ito, nakita niyo ang mga misunderstanding ng iba't ibang grupo sa Bible, ang kanilang pagkakamali tungkol sa kingdom of God. Lagi ang issue sa bagay nito, pag sinabing kaharian, merong hari yon. At sino yung hari yon? Ang Panginoong Yesu Kristo. Si Kristo ay hindi lang siya political leader. Hindi lang siya liberator ng mga Hudyo, kundi siya ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Tandaan nyo, kung ang Israel ay mga alipin, nung panahon na yon, ng kanilang kapwa-bansa, itamuan alipin na kataning kasalanan. Ika ngayon, or sige, ikay makalukluk yan, alipin kayo. Kailangan niya tagapagpalaya, kailangan kayo lumaya. Kaya na, kasalanan. Kaya pamakamangmangan kayo. Tao, yung problema na, mangmangyan tungkol kay Diyos. Sometimes religious na rin ako, pero pagdating sa pagkauna, pagkakilala, sila yung mangmang sa Panginoon. Yun, nandito si Jesus, tapos na ang gospel. Hindi dyan. Panahon na ang panahon na yung tamang aral, kaya mayap kabalitan. That Christ died for your sins. He was raised to life, siya muling nabuhay, that whoever believes in Him should not perish. Anong isipan nyo kaya nga ito? Ingyato sa diyan yung Bible, malulot sa kanyang judgment ka. Atulan niya ng Diyos yung tao. Kanya yung panahon ito, binibigyan niya ng pagkakataon lahat ng tawang sino bang sa kanya'y sumuko at sumampalataya ay huwag mapahamak. Sister Lisa, may tayo physical. Huwag nito. Importante. Ngayon kaladwa. Yung masakit, nung matay ka physical, matay ka pa kaladwa. Malungkot gusto yung mga tao, may tayo, nabalo ko, alay kayong gino. Bakit? Sama yung tao ito. Pero pag mo, isang tao, manang pataya, kahit matay ka, to die is what? Is gain. Malungkot tayo pang samandala. Pero ang mahalaga dito, tayong lahat ay kumilala sa Panginoon na sa harapan ng Diyos ang tinanggap tayo. So, this is the day of your salvation. This is the age of grace. Ito yung panahon. Ay, peka mas nanding din yung panahon, bari na, pabiya ka po. Bakit pinakamagandang panahon ito? Makakapag-desisyon ka. Ito yung pinakamasling panahon. Ano man ang age mo yun? 70, 60, 50, 40, 30, 20. Ito yung pinakamagandang araw mo. Saan? Dahil naririnig mo ang mayang kabalita. Naririnig mo ang gospel ng Panginoon. Ito yung kailangan ngayon. At kapag nakilala natin si Jesus sa buhay natin, matatalastas natin anong ibig sabihin ng karyan. Mahaba pa itong exposition na ito. Binigay ko lang sa inyo yung iba't ibang maling pagkaunawa, pagkaintindi tungkol sa kingdom of God. Na bago ko mag-pray, ikaw ba'y kabilang sa karyan ito? Dahil kung hindi, nasa karyan ka ng kadiliman. Ano man ang iyong sabihin sa iyong buhay. So,
kilalanan mo si Jesus, magsisi ka sa iyong kasalanan at tanggapin mo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. At pag nangyari yun, hindi ka na pwedeng mag-isa sa buhay. Kasama mo ang Panginoon, anuman ang mangyari, dahil ang sinabi niya, I will never leave you nor forsake you. Agyangking kabilang biyay? Yes, my friend. Yes. Tataw mo lakwa na hindi mo lakwa na aalis lahat yan. Pero ang Panginoon, I will be with you in trouble. I will be with you even kahit sa mga huling panahon ng buhay. So, paano kung matitiyak na sa kaharian mo? Tanggapin mo yung hari. Sino yung hari? Jesus Christ. Kaya kung nabalo yung hatid lang mga kantagating dati, Jesus, righteousness revealed. Nakatuwa niyo, nila. Jesus, tararararara. Never mind. Sige, let's pray. Let's pray. Sa presensya mo, Panginoon, nagpapasalamat po kami. Habang kami humihinga pa, nakakarinig kami ng mabuting balita. Binigay mo sa amin, Panginoon, ang pinakadakilang regalo sa buhay ng tao ay ang kanyang kalayaan magdesisyon. Salamat, Panginoon. Hindi mo kami iniwan sa aming kasalanan. Hindi mo kami iniwan sa aming kabulagan, sa aming kamamahan. Hindi sinugo mo yung anak. Sabi mo, Panginoon, ang sino bang sa kanya niya ay sumumpalataya ay huwag mapahamak. Hindi magmana ng buhay na walang dahil. Sa umagang ito, narinig namin ang tungkol sa iyong kaharian. Narinig namin, Panginoon, ng iba't ibang halimbawa sa Bible, ang pagkakamali, ang maling pagkaintindi ng iyong kaharian ay hindi ang mga bagay na nakikita lamang, hindi ang relasyon sa Diyos. Batin po niyo, Panginoon, na nakakapagod ang daigdig na ito. Tulungan mo kami mamahinga kay Jesus. Lumapit ang sumampalataya. Dahil sa laki ng iyong pag-ibig sa tao, kahit ang iyong sariling anak ay hindi mo pinagkain. Kami po'y nananalangin, Panginoon, habang kami mga buhay pa, habang kami humihinga pa, magkaroon kami ng isang makatuwiran at personal na relasyon sa inyo at sa tiyanis at magitan ng Panginoon si Kristo. Hindi ko po pwedeng pilitin ang bawat isang narito, pero narito ako upang magpahayag ng aming lahat ay mga makasalanan at kailangan namin ng tagapagligtas. Sino man ang aming kasama sa buhay, kahit pamilya, kahit kaibigan, kahit kapatid, higit sa lahat gusto namin ang makasama sa buhay kay si Jesus sapagkat siya isang tagapagligtas. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa buhay namin. Habang kami nasa lupa, ay maranasan namin ang iyong pagliligtas. Naranasan po namin ang iyong pagmamahal. Salamat po sa aming kadiliman ay mayroong liwanag. Sa aming kahinaan ay may karanasan. Sa aming kamamahan ay mayroong karunungan. Sa aming kalagayan ay mayroong isang Kristong nag-alay ng kanyang sarili para sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, inaalala po namin ang mga pamilya ni Sister Lisa na sila nagdadalamhati. Itinadalangin po namin sila, hindi po namin sila kasama ngayon, lalong-lalo na si Daddy, Brother Daddy. Sa aming kalungkutan, ikaw lang ang pwedeng umaliw sa amin. At kayo, Panginoon, ang aming Diyos na umaalala at nagpapalakas sa amin. Inaalala po namin sila, ang alam po namin ng Kristong tinanggap ni Sister Lisa ay makilala rin nila ang kanyang buong sambayan. At kami narito na mga kapatid niya ay inaalala po namin ang mga panahon na yun na kami nag-fellowship, nag-uusap tungkol sa Panginoon. Sa kabila ng lahat ng ito'y pinupuri ka po namin dahil alam po namin, Panginoon,
Ang buhay ng tao, ang buhay ng anak kay Kristo, hindi nagtatapos sa daigdig na ito. Ikaw mismo ang nagsabi, Panginoon. Sa inyong banal na salita, na ang iyong kaharian ay hindi sa daigdig na ito, kundi isang kahariang walang hanggan. Bigyan mo kami ng pananampalataya, tulungan mo kami lumalim ang pagkaunawa at paniniwala sa mga bagay na ito. Maraming pong salamat sa inyo na sa inyo ay laging may kapahingahan at kapanatagan. Subaybayan mo kami kung loloobin po niyo na pag-aralan pa namin ng mga susunod na pag-aaral tungkol sa inyo. Hanggang sa kami matuto, maliwanagan, tunay na mabago. Maraming pong salamat sa pagpapala mo ngayong umaga sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat po tayo masabi ng Amen. Good morning sa inyo. May God bless you. Like Mark, lang pa ba? Sige. Jesus, God's righteousness revealed. The Son of Man, the Son of God, His kingdom come.